Hello, happy holidays! So, magkwentuhan tayo habang ako ay nag-hair oiling. Ito pala ang gamit ko for hair oiling. So, paubos na siya. Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung difference ng market demand kapag December sa Airbnb business. So, hello pala, I'm Wilma and the unit operator of Tampisaw Suite and Tampisaw Stay. So, 10-month na akong host. So, nag-start ako ng February 2025. My first unit is Tampisaw Suite. So, this is my first year operating an Airbnb ng ganitong season, December. From February to, I think, November, pansin ko, ang common na nag-i-staycation or yung nagbubuk sa amin, our units are in Quezon City pala. Common na nagbubuk sa amin are couples or small family. For example, isang couple, tapos may anak sila, isa o dalawa, tapos bata pa yung anak nila. Tapos, ngayong December, actually yung demand, iba. Ang common na ini-inquire sa amin, like, for big groups, 8 packs, 10 packs, 16 packs. Probably nga because of yung tradition natin sa Philippines, like, nagka-Christmas party tayo with friends, with classmates, reunion, ganyan, or family. Kahit hindi pa 24 or 25, ganun na yung demand. Well, ang limit ng rooms namin, dahil ang units namin, puro studio unit, tapos isang 1BR. So, ang max capacity lang talaga ng mga unit na yun ay 4 packs. Kahit willing silang magsiksikan, hindi ko inaalaw kasi ayoko nun. Hindi sila maging comfortable, hindi sufficient yung mga plates namin, spoons namin, yung mga upuan, even mattress, hindi kaya ng 6-pack. Second one, syempre, kapag big groups, for example, kahit 6 packs, nag-aas sila ng extra mattress. Ayan. Tapos, ina-ask din nila kung malaki yung dining table. Kasi, syempre, maghahandaan sila. At ito pa actually, ang tinatanong, kung may balcony ba or may view yung room. To be honest, sa lahat ng units namin, wala kaming balcony at wala rin kaming view. Yung units namin sa Victoria Sports Tower, may kasamang building pa rin yung view. So, we are honest, lalo sa mga guests namin na gusto mag-book ng 31 to Jan 1 na walang, like, unhindered view, ano lang siya. May view na konti, pero may kitang building. Also, walang balcony at the same time, hindi ko magagaranti na may fireworks display yung mga neighbors. Kasi syempre, di ba, pag yung fireworks, lalo sa mga residential area, yung mga neighbors lang naman natin yung nagpapa-fireworks. Hindi siya yung pa-fireworks nung isang establishment or ng building, katulad sa MOA, ganun. And to be honest, nahirapan kaming ipabook yung unit namin, lalo sa Victoria Sports. Siguro, we've answered around 50 inquiries for December 31 to January 1. Tapos, magbubuk na sila, pero umaatras kapag sinasabi namin walang balcony or walang view. Anyway, okay lang naman kasi marami namang gustong mag-staycation ng ganong araw. At nabook naman na yesterday yung boat unit namin. Also, isa pang trend, willing to pay a higher price yung mga guest ngayon. So, kung mag-increase ka ng price, okay lang. Actually, hindi kami sobrang nag-increase ng price kasi mataas na yung price namin compared sa mga neighbors namin. Pero may mga nakikita ako, like, yung dati studio unit, from 1.5 lang, 2.5 na nila binibigay ngayon. Yung 2BR, dati 2.5 lang, binibigay nila ng 5,000. At alam mo, may nagbubook naman. So, as a staycation business owner, December is the time na ang taas ng demand, pero mataas din yung expectation or yung requirements ng mga guests. Pero don't panic, wag mong i-bargain or ipamigay yung presyo mo. Kasi meron at merong magbubook niyan. So, yun lang, share ko lang sa inyo. Happy holidays! Thank you so much. Bye-bye!